Pagod ka na ba? Sa mga kapatid mo? Te, same. Kems, have you ever felt as if you've done all that you can for them, pero minsan parang wala pa rin, 'di ba? Well, if yes ang sagot mo dyan sa tanong ko na yan, kung panganay ka na minsan lang napagod pero push na push pa rin dahil we love them so much, then better sit back and relax, grab a cup of coffee, and let's dig into our topic for today. So, welcome to the first episode of Collie is Here. And today, we are going to talk about navigating adulting in the perspective of an elder sibling. Let's go! So, to be an older sibling is an experience that no one can take away from you. To be the first one to get exposed to almost everything from your parents and surroundings, either good and or bad or anything, like the first one, the moment na nilowal ka dyan. Well, specifically in my case, I have a 10-year gap with my younger sibling. I truly believe that it is a journey worth telling you guys. So today we'll dive into the journey of adulting, ang walang katapusang responsibilidad. But I won't be alone this whole time sa ating podcast kasi we will be having a guest. This person is really the one I think na makaka-relate sa atin na mga panganays ng sobra. Please welcome one of the most empowered women I've ever met in my life. And of course, one of my best friends, Miss Trisha May Trillies. Round of applause. Hello! Hello! Kamusta naman? Kamusta? parang address. Kamusta? So how are you? How is life? Okay lang. Sobrang daming nangyari na naman sa buhay ko this past few days. At eto ako ngayon. Okay na okay. Thriving, Yes. diba? Kaya sabi ko, one of the most empowered women I've ever met. Ayun. So, fresh ka today ha, bagong ligo tayo. Yes. Kanina kasi naglilinis ako. Kasi Diba? Malapit na mag-New Year 2025. Gusto natin super malinis ang ating surroundings. Tsaka ang ating sarili. syempre. Tsaka ang loob ng utak natin. Ayan, peace of mind, kumbaga. Kaya yon. Kaya ngayon, fresh ako. Getting ready for 2025. Namiss ko yung mga ganitong session, yung palang chika natin. Ay, true! Diba? Yes. Dati, college. Wow! Sinisi yung college. Ayun. Buti na lang talaga is ako na-invite mo dito sa podcast Yes, naman. mo. I told you, makaka-relate tayo sa isa't isa. Eh, ganyan talaga ang ganyan kapag, parehong experience, parehong panganay. True. So, let's dig in. Dig in Yes. sa pagkain at sa podcast. So, ngayon, mag-move forward na tayo sa first segment ng ating podcast. So, dito, itatakal natin yung mga para sa atin ang role or like ano ba yung mga responsibilidad ng isang panganay na anak at kapatid. So, sino ang gustong mauna? Ikaw ako? Ikaw? Gusto siya Nagtanong ka pa, be. Totoo. So, sige, ako na. Okay, go. For me, ang role ng isang panganay na kapatid at panganay na anak ay mahirap. Kasi first, doon tayo sa last mo na yun sa panganay na anak. Okay. Oo, mahirap siya kasi as the eldest sister, Mm-mm.
sinasabihan ka ng magulang mo na, syempre, ayan, ikaw matanda, ikaw ang panganay, dapat ikaw ang role model, dapat maganda ang pinapakita mo sa kapatid mo, ganyan. Hindi yung mga hindi kaaya-aya, ganon. So, mahirap din yun minsan kasi, minsan, dapat talagang sundin sila, ganon, nalilimit ako. So, as panganay naman na kapatid, mahirap din kasi kailangan mo palagi silang tingnan din, tapos ikaw talaga yung dapat mag-set ng foot ng mga tamang Set ginagawa. ng foot? Yeah. Define set ng foot. Yan, yung parang ikaw yung unang hakbang sa mga tamang gagawin. Define talaga. Tinagalog na. So, ganon. So, dapat ikaw yung magpakita kasi parang asa natin, ikaw yung tinitingnan. So, maaaring gayahin din nila yung mga ginagawa mo ganon. So, yun. Sa tingin ko, role ng isang panganay ng kapatid. Parang leader ka din, di ba? Bukod sa parents mo, ikaw yung tumatayong pangalawa. Agree. Dad ka. How about you? How Yes. about me? Ako, I believe, I believe, ang role ng isang panganay na anak, doon muna tayo sa anak, is, tawag dyan, kasi alam mo yung yung saying na na sinabi ko sa'yo before, na first time maging parents ng Yes. parents, and Tapos ikaw first time mo din maging anak. So like, ang role ng panganay na anak is to parang maging, how do you call this? Like, second. ay, parang second parent, ganon, ganyan. Pero parang maging sandigan ka din. Parang right hand, ganon. Maging right hand ng parents mo sa mga gawain nila sa buhay. Like, for example, yung mga responsibilities na like, kaya mo naman ng i-bear. Tama. Parang, kung kaya mo na rin naman ng i-bear, then, why not take it na rin naman, 'di ba? Kasi syempre, yung parents natin may mga responsibilities na rin naman silang other problems. tiga-bear, oo, ganun. So, parang ayun nga, maging right hand ng ating parents, ganun. And as a panganay na kapatid, yun nga, maging leader sa kanila, maging role model na like, and also, aside from maging role model, maging friend, makita nila tayo as like, someone na magiging comfortable sila and magiging open sila. Yung hindi na parang pag naiisip nila tayo, they can be open and just be who they are instead na like, parang nagtatago sila ng mga bagay-bagay, ganun. And as a panganay na kapatid, we need to set an example. So like, kung paano maging tao. I mean, parang as much as possible, based sa mga experience baga natin na since may prior experiences na tayo compared sa kanila. Like, as much as possible, yung mga natutunan na baga natin, Ayo. ano na natin sa kanila, parang maipasa Yes. sa kanila so that yung mga mistakes na nagawa natin, hindi nila magawa. Or Tama. like, if may mga nagawa silang mali and nagawa na rin natin, ganyan, mag-guide natin sila sa kung ano yung dapat gawin. Tama. Ganun. Tama, correct. Tama, correct. Yes. Okay, so, ayun. I think let's move on to the next segment. Oo. Mag-move on tayo, katulad ng pag-move on mo ngayong araw na nakita ko sa Hindi basura. ko katawag sa podcast na to. Iba pa. Okay. Okay, let's move forward sa ating segment number 2. So, the question is, Miss Universe talaga to, no? I don't know how to read na pero, ayun. So, the question sa segment na ito ay, what's a core memory you have with your sibling or siblings na nag-stood out talaga? Syempre, madami tayong core memory with them, pero like, among doon, sa mga core memory na yun, ano yung
stood out sa kanilang lahat? And ano yung insights and lessons na nakuha mo doon? Yan, okay. And I think, ikaw naman ang mauuna ngayon dahil ako Okay. ang nauna kanina. Sure, Okay, sure. go. Okay. So, eto, nag-stood out siya sa akin kasi pinagtatawanan nila ako for this. Kasi, what happened was, kailangan niya mag-review for an exam. And, at the same time, super bugbog. Hindi yung bugbog. I mean, like, super, sa ACADS nga. Ganun. Parang super, ganun. Ang daming gagawin, ganap sa ACADS talaga. Like, to the point na parang, you don't have time to sleep anymore na nga, ganyan. Pagod na. Tapos, pagod ka na sa ACADS, ganyan. Pagod ka pa pagdating sa bahay. Parang like, ayun. Kailangan niya mag-review. Ayaw niya mag-review kasi gusto niya maglakwat siya Gusto niya mag-play outside. Play ML, ganyan. Volleyball, churva ek niya, ganyan. Sabi ko, allowed naman. Pero mag-review muna. Ayaw. Girl, nagwala si Be. Ayaw niya talaga mag-review. Nagwala si Be. I'm like, edi super rattled. Super, na rin yung mind ko, baga, na like, ang dami ko pang gagawin, parang, kailangan ko muna siyang i-review, baga, bago ko gawin yung sa akin. So, sabi ko, ang dami ko pang gagawin, if ganito siya, baga, paano ko magagawa yung sa akin, ganyan. So, kailangan makapag-review na siya ngayon mismo, kasi mamayang gabi, ako naman, yung sa akin naman. Tapos, ayun, galit siya, nagwala siya kasi nga, gusto niya muna maglaro bago mag-review. Okay, edi si Be, ako din, nag-init din ang ulo. O, ayun, walaan kaming duwa. Ganon, tapos, tawag dyan, galit siya, galit din ako, naghabulan kami, Habulan kami outside the house. Tapos, tawag dyan, ayaw niya talaga, tagas talaga ulo niya. Adi, pumasok ako sa bahay and then, I sat down. I laid down. Sat down or laid down? I laid down. I laid down and I cried. Tapos, promise, yung cry ko kato, parang sa sound ng baka, kaya narinig nilang mga tita ko and pumunta sila doon sa bahay. Tapos, ayun, pinagtatawanan nila ako. Instead na tulungan nila akong disiplinahin ang brotherhood ko, pinagtawanan ako. Ayun. Pero ang tawag dyan, after nung away na yun, sabi ko talaga, Lord, help me. Patience. Give me patience. Paano ko na to? Help me, help my brother. Ganyan. And later on, sabi ko, I realized na if ganun kasi yung approach ko, na parang, dali na kaya, kay puan mo na inigibon, ganarag ka to. Parang naiinis ka, galit ka, ganun. If ganun yung approach mo, yung parang response sa'yo, Parang ganun din ang parang gagawin ganun din. Kasi, ganun nga. Gets mo? Yung parang ganun, di ba? Parang sabi ko, if galit siya, dapat laylo ako. Oo. If galit ako, dapat laylo siya. Yun yung hindi pa namin nasa-solve. Pero, tawag dyan, pero yung sa working on it. Yung sa part ko, kapag parang naiinis siya, ganyan, hindi na ako sumasabay. Parang, pag naiinis siya, okay, mamaya ako na lang siya papagalitan for something na he did. Tapos ngayon, working on it nga, kapag ako naman, napansin ko na parang tumataas ang boses niya, ganyan, edi, pinagsasabihan ko, napagsasabihan na siya ngayon, ganyan. So, yeah, we learn from our experiences. What about you? Yes! Totoo, lalo na doon sa cry part scene kasi talaga, siguro halos lahat ng mga panganay, mga kalilig dyan, yung parang may iyak ka na lang sa ganon feeling. Real na real. Almost the same din yung sa akin, yung core memory talagang nag-stood out. Yung ngayong naaalala ko is yung biggest fight din namin, in which parang natulog kami sa
sa kwarto niya, ako yung natulog. Tapos, sa kwarto ko, sila naman natulog. Kasi, parehas walang bedsheet. So, ayaw magbalik. Ayaw namin bumalik sa kanya-kanyang kwarto. Kaya, hanggang sa physical na kaming, umalik ka na dyan! Umalis ka na dyan! Wala pa rin. Kaya ending, nakatulog na lang kami doon. And then, kinaumagahan, nung tapos ng malaban ang bedsheet, saka na nagbalik-balik. Pero, syempre, dahil nga nag-away kayo, parang grabe yung silence nun. So, I've never heard silence like this kung long. iisipin, mababaw yung reason na yun, pero grabe yung pag-aaway namin. So, ito naman, ang lesson nito, na almost the same sa'yo, Liza, is It's fine. yung pagiging bigger person ba? Lalo na ate. Pinairal ko talaga yung pagiging immature ko. Immature ko nun. Kaya ngayon, as lumalaki na din tayo, tumatanda, mas prioritize natin yung tahimik na buhay. Nakakog ako sa tahimik na buhay. Which is real naman talaga. Oo. Like, ngayon, kung kaya mo naman maging bigger person, ganun ang gawin mo. Tapos, instead na pag-awayan nyo is, parang pag-usapan nyo, kung siya mainit, mataas ang temper, kagaya nga anong Caleb, is ikaw na yung mag-alay low. Ikaw na yung mag-explain in an ate way na mas okay at okay ang tono. Ganun. So, parang same lang sa'yo. Oo. I agree talaga. Tawag dyan, dumating talaga sa point na talagang kuwang-kuwa ang trigger button ni anger. Ganun talaga. Pero, syempre, I agree doon sa tahimik na buhay talaga. I don't think that tigmimin mo yung talaga buhay. Pero, parang it's like a metaphor. Parang, life is peaceful. Life is parang, parang life is short na like, parang we don't know what's ahead of us, we don't know what's gonna happen to us. Parang, let's not waste our time dwelling into those kind of moments. Negative ganun. Yes. So, yeah, that's it for our segment 2. parang ako yung guest. Ako pala yung guest. So, sorry ha. Okay. So, we're gonna move on To segment number 3. Segment number 3. Ayun. So, tapos na tayo sa dalawang segment natin. Yes. 2 questions done. Let's now move forward naman sa segment number 3. Sa ating huling katanungan. Parang parang masyadong emotional. Sa ating huling katanungan. Anyway, ayun. So, sa mga dumaan na taon, Tagalog kasi hindi ko in the past years, sa mga dumaan na taon, paano mo na ma-describe ngayon yung growth mo as a person and as a panganay? You Yes. or me? Feeling ko- You or me? Feeling ko, ikaw ang gustong-gusto mong magsagot na ngayon. Wow! Wow! Hula ko lang. Okay, so, ako muna. Sa mga dumaan na taon, Ma'am Charo, Charis, yung growth ko kasi, as a person, sa panganay, parang I think I'd say, combine ko na lang yung dalawa. Yung pinakamalaking growth na nakita ko sa akin ngayon is yung mindset. Yes. Ay, parang, Mindset ba? oo, mindset ba? Mindset. Yung pagka-open-mindedness ko, means, syempre, nung mga bata-bata pa tayo, syempre, immature, childish. Well, until now, may mga times pa rin naman immature, ganon, childish. Pero like, yung pagiging open-minded ko na ngayon, na parang, not everything is about me, na parang hindi lang dapat yung emotions ko or like yung ako yung tiga-consider. Syempre, dapat yung ibang tao din, i-consider mo din kasi 'di ba, ang golden rule ni Lord, do not do unto others what you do not want to do to you. Syempre, kung gusto mo ang tiga-consider, kino-consider ng ibang tao yung ikaw as a person, then
you better, you better do the same thing sa kanila para ganun din yung gagawin sa'yo, di ba? Ayun. Mindset and yung patience talaga. Hindi ko ini-expect na mangyayari sa buhay ko, but it happened. Very short-tempered person ako, you know that. Ever since we met, you know how short-tempered ako, gano'n. So, ngayon, short-tempered pa rin naman, pero siguro mga mid-length na, hindi na short, mga mid na, mga gano'n na, papunta na tayo sa long. Gano'n, ayun. So, feeling ko talaga kasi, one of the things na nakatulong is, tawag dyan is, praying talaga kay Lord na parang, I can't do this anymore. Okay, ikaw na bahala. Parang, my patience cannot, my understanding cannot, my mind cannot comprehend everything that's going on. Okay, I surrender. So, I surrender up my heart. I commit. Okay, ayan. And, communication, it's always been there. Pero yung isang factor na explore ko ngayon talaga is willingness. Willingness na gawin. Kasi, di ba, parang we can be open-minded, we can be patient, we can be understanding, we can communicate, but are we willing to do so? Okay, Aristotle, the second. Ayun, Aristotle girl version. Charis. Ayun. Di ba, parang dapat willing din tayo na, kasi I believe na everyone can do naman something, but not everyone is willing to do so. Ayan. How about you? Yes. Almost ganun din, pero akin talaga yung pinaka nagtataka at ma-share ko sa inyo is yung pagiging bigger person at saka sa discipline. Ayan, so syempre from all the away, hindi pagkakaintindihan with the siblings, as their kapatid na panganay, ayan. So, mas, ngayon, ang growth ko, pagiging bigger person, marunong na din, yung patience ko mas mahaba, and, yung hindi mo tawag doon, pakikisabay sa kung ano man ang init ng ulo nila, gano'n. And also, sa discipline in which na-apply ko din sa ibang aspects ng buhay ko. Yung tawag doon, yung connected din kasi siya sa pagiging bigger person. So, lahat ng yon nagkaroon ka ng disiplina, to change the way you approach, yung mga mindset, gano'n. So, na-apply mo rin siya, helpful siya, yon yung mga na-experience mo together with your siblings, na-apply ko yun sa ibang aspects ng buhay ko, sa org and then sa business. So, that's it, I guess. Yes. Grabe naman talaga ang adulting. Nasa adulting. Ayun nga, nasa adulting stage na tayo ng buhay natin kung saan we're not children anymore. Hindi na tayo yung pinapagalitan kapag hindi natutulog kapag hapon. That's... Tayo ng galit kapag hindi sila natutulog ng hapon. Na-reverse uno chord na ngayon. Totoo. Ayun. Ganyan. So, we've done so much and we've come so far, 'di ba? So let's take our time, guys, to appreciate ourselves, give ourselves a little pat on our backs. Pat my back. Tama. Pat my back. Ako din. Ayan, 'di ba? You guys, ipat niyo rin ang mga back niyo. Yes. Pat niyo rin yung back ng kasama niyo. Kung sino man nandyan, 'di ba? Being a panganay is a tough journey. And I would just like to tell you guys, we would like to tell you na we are so proud kung ano man ang na-achieve na ninyo. And I am proud of what you've achieved. Yes, and ako din. Yes, of course, proud tayo sa isa't isa. Proud ako sa inyo kung paano nyo nalagpasan yung mga pagsubok na dumaan, mga peligro na nilabanan, the obstacles, the struggles, the challenges. Yes, mga strong, independent people na ayaw humingi ng tulong sa ibang tao. Mga independent na panganay. We've come so far and malayo pa ang maaabot natin. Sabi nila, malayo pa, pero malayo na. Let's keep moving and grooving in the dance of life. Padayon, mga panganay. Kaya naman, thank you
for coming. Thank you so much. Thank you for coming. Pero ako yung pumunta sa bahay niya. But still, thank you for guesting dito sa aking podcast. Anong may sabihin ka ba? May pa-promote ka ba? May special message ka? Wala na po. Thank you lang so much. Thank you so much. Ayun, guys. Thank you so much. See you in our next episode. See you! Bye!